Magandang umaga sa inyong lahat. Bago tayo magsimula ay magdasal muna tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakainin sa araw-araw. At patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan para ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Muli, magandang umaga sa inyong lahat. Bago tayo magsimula ay ngayon, susuriin ko na kung sino ang lumiban sa klase. Mabuti at walang lumiban sa klase. Ngayon, mayroon tayong mga patakaran na ipapatupad natin dito sa silid-aralan. Una ay, itaas ang inyong kanang kamay kung nais ninyong sumagot o di kaya'y may hinaing kayo. Pangalawa, mangyaring manahimik kapag ang pagtuturo ay tinatalakay ng guro. Pangatlo, igalang ang bawat isa sa loob ng silid-aralan. Nagkakaintindihan ba tayo? Bago tayo tumungo sa ating talakayan, ay magbalik-aral muna tayo. Ngayon, ano kaya ang karilyo? Tama! Ang karilyo ay isang tradisyonal na sining at pagtatanghal na gumagamit ng mga figura mula sa papel. Ngayon, magbigay ng mga kagamitan na ginagamit sa karilyo. Tama! Ito ay karton, stick, tali, at ilaw. Ngayon, may tuturing ba ng larong pambata ang karilyo? Siguro dahil maaari itong laruin. At ngayon naman ay may gagawin tayong gawain. At ang gawain ito ay ang i-shoot mo. May dalawang basket na ilalagay at ito ay ang basket ng Muslim at Kristiyano. I-shoot ninyo ang mga larawan na nakalagay dito sa box. Ilalagay ninyo ito kung saan ito nararapat. At ito ang mga larawan na ilalagay ninyo sa mga basket. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para gawin ito. Tapos na ba ang lahat? Ngayon, may mga katanungan ako. Ano ang inyong napansin sa gawain? Tama! Inalagay ninyo ang mga larawan base sa kung saan sila nararapat. Ngayon, ano ang iba't ibang larawan na inilagay ninyo sa mga sisidlan? Tama! Ito ay may damit, may espada, at kung ano-ano pa.
Pangatlong tanong, sino ang karaniwang nagsusuot at gumagamit nito mga kagamitan? Tama! Ito ay ang Kristiyano at ang Muslim. At ngayon, dumako naman tayo sa ating talakayan. Moro-moro. Para sa inyo, ano kaya ang isang moro-moro? Tama. Ang moro-moro ay isang katutubong dula batay sa mga labanan sa pagitan ng Kristiyano at mga Muslim na Moro ng Pilipinas. Ito ay tinatanghal upang magdulot ng aliw sa mga tao at kabutihan ng relihiyong Kristiyano. Ang dulang ito ay pinapakita kung gaano kabuti ang mga Kristiyano noong unang panahon. At dumako muna tayo sa kasaysayan ng Moro-Moro. Ang sayaw ng Moro-Moro ay ang pinakamaagang anyo ng teatro na gumaganap sa Pilipinas. Simula noong 1650, so maaaring ito yung pinakaunang dula na nasubaybayan noong panahon ng mga 1650 ng mga tao. Ang sayaw ay isang dula hango sa dalawang tula, ang awit at ang korido, na lumaganap sa buong Pilipinas noong 1610. Karaniwang ipinapakita nito ang pakikibaka sa pagitan ng mga Kristiyano at Muslim. Sa dulang ito ay pinapakita talaga kung ano ang pinaglalaban ng mga Kristiyano at mga Muslim. Tema at oras. Ang kwentong ito ay umiikot sa labanan ng mga Kristiyano, karaniwang mga Kastila o kanilang mga kakampi at mga Moro na siya namang mga Muslim. Karaniwang nagtatapos ito sa tagumpay ng mga Kristiyano, pagbabago ng pananampalataya ng mga Moro o mga pagiging Kristiyano o pagkamatay ng Moro. Ang Moro-Moro ay isang napakahabang tula na maaaring tumagal ng 5 hanggang 6 na oras sa isang gabi sa 3 magkakasunod na gabi. Ang pinakamahabang larong kilala ay tumatagal ng 12 araw. Kaya isipin nyo ang tagal bago matapos ng dulang Moro-Moro kung ito'y isasagawa sa isang teatro. Ngayon, dumako naman tayo sa mga kasuotan ng mga nasa Moro-Moro. Ang mga aktor o mananayaw ay nagsusuot ng mga mararangya at matitingkad na kulay na damit. Ang lalaking Muslim ay nagsusuot ng tangkulo, umpak na mama, kabil at espada. Samantala, ang mga lalaking Kristiyano ay nagsusuot ng
baluti sa dibdib, almete, at baluti sa binti. Makikita ninyo na ito ang mga kasuotan ng mga Kristiyano. Ang baluti sa dibdib ay ito yung nilalagay dito sa kanilang may dibdib upang maprotektahan ang kanilang sarili. Ang almete naman ay ito ay isang kagamitan na sinusuot sa ulo. At ang baluti sa binti ay ito naman yung kagamitan na pamprotekta nila sa kanilang paa upang hindi sila matamaan o hindi sila masugatan. At ito naman ang mga kasuotan ng mga Muslim. Ang tangkulo ay sinusuot ng mga Muslim sa kanilang ulo. Kung ang Kristiyano ay almete, ang Muslim naman ay tangkulo. Umpak na mama. Ito ay sinusuot nila dito o sinusuot nilang damit. Kabil ay ito ay isang parang bag na nilalagay nila sa gilid ng kanilang sa may tiyan. At espada na kanilang sandatang kagamitan. Ngayon ay tumako na tayo sa mga uri ng moro-moro. Ano kaya ang mga uri ng moro-moro? Una ay ang Commedia di Santo. Commedia di Santo. Ano kaya ito? Tama. Ito ay isang uri ng moro-moro na sumisentro sa buhay ng mga santo tulad ng Commedia di San Juan sa lungsod ng Iligan. Ito ay nagtatalakay sa mga buhay ng mga santo sa kanilang paglalakbay noon, yung mga binibigay nilang salita mula sa Diyos. Ang ikalawa naman ay tungkol sa labanan ng mga kaharian ng mga Kristiyano sa Europa tulad ng Pransya, Espanya, Italia, Alemanya, at iba pa. O sa buhay at pag-ibig ng mga dakilang Muslim at Kristiyanong karakter tulad ni Don Alejandre, Y. Don Luis, at Orozman at Zafira. Ngayon, dumako naman tayo sa mga katanungan. Ano ang moro-moro o komedya? Tama. Ang moro-moro o komedya ay labanan sa pagitan ng mga Kristiyano at Muslim. Ito din ay isa sa mga pinakamahabang dula sa teatro ng Pilipinas. Ano ang dalawang uri ng moro-moro? Tama. Ang dalawang uri ng moro-moro ay ang Commedia di Santo at labanan ng mga kaharian ng mga Kristiyano. Pangatlong tanong. Ano ang karaniwang sinusuot ng mga Muslim at Kristiyano sa kanilang pagtatanghal?
sa Muslim ay nagsusuot sila ng tangkulo, umpak na mama, espada, at kabil. Sa Kristiyano naman ay nagsusuot sila ng baluti sa dibdib, almete, at baluti sa binti. Bakit kaya mahalaga ang moro-moro sa ating kasaysayan? Taas ang kamay. Ashley. Tama, dahil ito ay nagpapakilala sa ating likas na yaman, sa ating panitikan at kasaysayan. Ngayon ay may gagawin tayong pangkalahatang gawain. Handa na ba kayo? Hahatiin ko kayo sa 3 pangkat. Gumawa ng isang comic strip tungkol sa pagitan ng Kristiyano at Muslim. Bawat pangkat ay may isa o 2 kinatawan na siyang magbabahagi sa klase. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para gawin ang aktibidad. Tapos na bang lahat? Ngayon ay maaari na kayong magbahagi sa ating klase. Salamat sa mga nagbahagi. At ngayon, kumuha ng kalahating papel at sagutin ang mga katanungang ito. Tapos na ba ang lahat? Kung gayon ay ipasa nyo na sa akin. Muli, maraming salamat at paalam.